Itong dalawang politiko mukhang magiging parehas ang kapalaran. At sa kasalukuyan ay parang parehas din ang kanilang alanganing kalagayan. Ang tinutukoy ko po ay si Senador Amy Marcos at si Congressman Rodante Marcoleta. Ayan, di ba? Alam niyo kung bakit? Si Amy, kapatid ng Pangulong Marcos, sinasali sa sa number 12 o 12 kandidato por senador ng administrasyon, pero umalis siya at hindi niya sinamahan, independent na lang yata kung alaman. Ang problema ni Amy Marcos, ang mga Marcos loyalists, hindi ko nilalahat, Marcos supporters ayaw na rin sa kanya. Kasi hindi makita ng mga supporters kung ano talaga ang kanyang tunay na kulay at paninindigan. Madaming sinabi laban sa mga policy at programa ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Ang DDS or mga followers ng mga Duterte ayaw din sa kanya at walang tiwala. Sa paniniwala nilang baka daw espiya o hindi daw pagkakatiwalaan para samahan at suportahan. Dahil kahit anong paliwanag ni Amy at ng kampo ni Amy, ang tingin ng mga DDS, si Amy ay Marcos yan. Nagkukunwari lang maka Duterte. Ang lupit, di ba? Paano ito? Ilang buwan na lang eleksyon na. Kaya nakita nyo sa mga survey, medyo mahina. Yan. Mamaya papaliwanag natin na iba pa dyan. Katulad din ni Marcoleta. Si Marcoleta identify naman sa mga Duterte at suportado ng mga Duterte followers at mga voters siguro. Pero ang kanyang identity before, lalo na po nung eleksyon ng 2022, ay Marcos din siya kasama ng coalition. Nag-withdraw nga lang. Ngayon, dahil yung pagiging kanyang mga ka-Duterte, yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, ay ayaw naman sa kanya. Yan ang sinasabi ko na parang magulo at parehas ang sitwasyon ng dalawang politikong ito. Si Marcoleta, identify sa mga DDS, kaya ayaw sa kanya ng Marcos loyalists at supporters. Hindi ko naman nilalahat. Ito naman si Amy ay parang dalawang ilog ang dinadaanan. Namamangka sa dalawang ilog na pareho namang alanganin dahil yung Marcos loyalists ayaw din sa kanya. Yun namang DDS supporters ayaw din sa kanya. Pero ang feeling niya, feeling ni Amy, pareho siyang tutulungan ng dalawang ito kaya medyo malabo. So, di ba? Hindi halos nagkakaiba yung dalawa. Yan ang mahirap kasi pagka po talagang na-identify ka before, nakasama ka, tapos biglang hindi, tapos sa kabilang panig ka, kabilang bakuran. Ito namang isa, isinasama na dahil Marcos, dahil kapatid, puro naman ang batikos. At hindi pa rin nawawala sa kaisipan ng taong bayan na ang kanya sinabi ng araw, kahit mag-isa siya, Duterte pa rin siya. Mabigat yun. Ibig sabihin, kahit na paminsan-minsan or napakadalang ng minsan, na siya ay pro-administration, madalas ang pagbanat sa administration, hindi yan pwedeng panghawakan ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters na mga voters para tulungan si Amy Marcos. Again, hindi ko nilalahat. Pero marami, base sa feedback, base sa mga comments, na ayaw, kahit Ilocano, ayaw kay Amy. Kaya tingnan naman yun sa survey. Na hindi siya consistent sa survey na pumapasok sa top 12. Madalas laglag pa nga. Si Marcoleta nga nagrereklamo na dahil hindi nga nasasama sa survey. Pero marami ang mga poster yata yan at mga billboard kung saan-saan. Kasi nga, mas na-identify sa isang grupo. Pero kung siya ay nanimbang or pareho niyang sinuportahan, hindi masyado siyang na-identify sa mga Duterte, baka makakakuha siya ng suporta sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, voters. Yun ang tingin ko at aking opinion. Kung hindi masyadong nakilala at nagdepensa si Marcoleta kay Sara Duterte tungkol sa budget, tungkol sa mga hearing sa Kongreso, hindi siya mawawala as member ng komite at hindi rin siya tatalikuran ng mga Marcos followers, supporters. Yun eh. Ang hirap ng kanyang kalagayan. Si Amy naman ay talagang, marami talagang walang tiwala sa kanya. So parehas nawalan, nabawasan
silang dalawa, Marcoleta, Amy Marcos, ng tiwala sa lahat ng mga o sa mga botante ng mga Marcos at mga Duterte. Yun ang mabigat. Ay national po itong pinag-uusapan. Para sigurado kang manalo, dapat meron kang 16 million vote pataas. Pagka nag-below 13, 12 million vote ka, tagilid yan. Tagilid. Isan mo kukunin yung ganong kalaking boto? Kung ito mga balwarte ng lalo na ng mga Marcos supporters na solid pa rin until now, o tataas ang kilay ng mga DDS, ayun naman ang totoo. Paano mo aabutin yung target na numero para maging senador? Eh marami Marcos loyalists dito at sa abroad na mga botante. Hindi makukuha yan sa kahit anong klaseng talumpati. Kasi nga nagkakulay na, nagkaduda na. Kahit si Amy, kahit anong gawin yan, mahirapan siyang makumbinsi, maibalik sa kanya ang suporta ng Marcos loyalist sa kanya. Dahil marami ring nadismaya sa kanyang mga ginagawa. So parehas, yun ho yung aking sinasalarawan sa inyo. Ang Congressman Marcoleta, Amy Marcos, wala namang personalan nito. Pareho kayong gustong maging senador, pareho kayong public official, isang senador, isang congressman. Kaya po karapat-dapat lang namang ipaliwanag natin. Ngayon, kung makakakuha kayo ng suporta, maawa sa inyo, o kung ano man, matapos kong ipaliwanag ito, di pabor sa inyo ito. Di ba? At least yung mga Marcos supporters, Duterte supporters, nakakapag-isip sila ngayon. Ano nga bang gagawin nila? Tutulungan ba nila si Amy o hindi? Tutulungan ba nila si Marcoleta o hindi? O di ba? Ako naman, bilang broadcast journalist at political bloggers, ay inihahayag ko sa inyo ang aking analysis at opinion dito sa nangyayari sa kanilang dalawa. Pareho silang nasa alanganin kasi nga nabawasan or nawala yung tiwala nila. Yun ang mabigat. Hindi biro yan. Alam ito ng mga political analyst at mga public relation media practitioner kung ano yung ating sinasabi at yung mga mamamayang Pilipino. Yun naman talaga eh. Huwag nating kalimutan, matatalino ang mga botanteng Pilipino. Matatalino ang mga Pilipino dito at sa abroad. Kaya alam nila kung ano ang dapat nilang gawin during election day sa mga politikong alanganin. May paninindigan, pero may kinampihan. May paninindigan, pero namamangka sa dalawang ilog. May mahirap yan. Napakahirap panghawakan yan. Napakahirap din pagkatiwalaan yan. Pareho nating kaibigan dalawang yan, Marcoleta at Amy Marcos, pero nagsasabi lang tayo ng ating sariling pananaw at opinion sa isang ito. Huwag niyang kagagalit. Dapat maging wake-up call sa kanila ito para sila makapag-adjust, para makagawa ng diskarte ang kanilang mga political advisor at media advisor dito sa aking sinasabi. Pero pag sila'y napiko, nagalit sa ito, wala tayong magagawa. Kayo ang may damage yan. Kayo naman ang kandidato, hindi naman ako. Please like, share ng video ito.